Napaganda ng ating rep magnet. Ayan. So rep magnet natin guys, napaganda. Okay guys, so gagawa tayo ng rep magnet. So materials muna tayo para sa mga wala pang idea. Ayan. Itong ating photo top. So ginagawa ko, tinataob ko yan kasi nag-ano yan, no? To tumutupi. Diba? Bumibilog. Ganito talaga kasi ang photo top ng WAP. Ayan. Kailangan nakataob para pag ginanyan mo, bibilog yan. Parang ganito. Diba? So may photo top tayo. Pwede mo siya lagyan ng photo top kung gusto mo para glossy or glitters. Marami kasing klase na photo top. May glitters, may 3D. Okay, so pwede mo siya lagyan ng photo top. Sa photo paper naman, pwede ka gumamit ng kahit anong photo paper. Basta alam mong matingkad siya, maganda siya. Kahit 180 GSM, pwede naman yan. Kasi nga, meron naman tayong rep magnet sheet na gagamitin. Okay, so dito, itong photo paper na to ay no backprint ito, 200 GSM. Pero dito sa aking ni-print, ito, ayan. So ang ginamit ko dyan ay RC Satin na Kuyi. Ayan o. 260 GSM. Ang pinagkaiba ng dalawa na to, yung Kuyi sa kakwap, makapal kasi ito. Yung papel nito. So mapapansin nyo dito, 200 GSM. Itong isa ay 260. Kahit 260 ay manipis ito. Hindi tulad dito sa kwap ay makapal. Kaya pag nagpiprint kayo, titignan nyo muna yung kapal ng papel bago nyo isalang sa printer nyo. Kasi masisira yan, sigurado yan. Sa una lang yan kumakain ng papel. Pero pag tumagal na, pag sinalangan nyo nilang makapal, hindi nakakainin yan. Okay? Kahit anong photo paper, basta tingin nyo okay siya. Ayan, katamtaman din sa ating printer. Tapos meron tayo ditong rep magnet sheet. Ito ay hindi printable. With adhesive to. May adhesive yan. Ayan. Meron kasi rep magnet sheet na printable. Yung direkta mo isasalang sa printer. Okay? So ang kinuha ko yung may adhesive. Yan. So tatanggalin mo lang ito. Tapos ilalagay mo itong ni-print mo na rep magnet. Pinirate mo na design dito sa photo paper. Ayan. So ilalagay mo na dyan. Saka mo siya ikakat. Okay? Yung isa kasi di ko na ginagawa or ginagamit yung printable. Iniingatan ko din yung printer ko. Isang beses lang ako sumubok doon, pero di ko na inulit. Okay? Ayan. So kanya-kanyang na lang din yan. So pagkatapos natin ipakita yung materials natin, ilalagay na natin siya dito sa ating rep magnet sheet. Okay? Ayan. So pwede nyo siya lagyan ng photo top. Tulad nito, may photo top ito. Ayan o. Ayan, di ba? Pinatuhan ko ng photo top. Kagandahan kasi sa photo top, hindi ka agad magagasgasan. Lalo pag hinagod mo, hindi ka agad siya magagasgasan kasi nga may photo top siya. Okay, yung kagandahan dyan. Ayan, so pwede nyo siya lagyan ng photo top. Pero depende rin sa design nyo kasi pag medyo dark, hindi masyadong aninag. Kaya bibase nyo na lang din sa design. Okay? Katapos nyan, ilagay na natin dito. Okay, so ang next natin gagawin, syempre ilalagay na natin yung ating ni-print sa ating rep magnet. Ayan o. Diba? So tatanggalin natin itong white. So ang ginagawa ko dyan, pinapatong ko yan yung ni-print ko. Tapos lalagay natin ng tape para hindi gumalaw. Diba? So ilalagay natin yan dito at dito sa baba para hindi gumalaw yung ayan, di ba? Para hindi gumalaw. Tapos syempre kailangan natin ng gunting. Iaangat natin tong dulo. Ayan. Tatanggalin natin tong white. Okay? Tanggalin natin yan. So ingatan nyo lang na hindi gumalaw. Pag gumalaw yan, hindi na pantay yan. So do-double check nyo rin. Yan. So, tanggalin natin ito.
Tapos ilapag natin yan. Yan. So wag nyo nang gagamitan ng panghagod kung wala naman phototop. Kasi ito walang phototop eh. Di ko nilagyan yung dalawa. Pero yung isa meron. Wag nyo hahagorin ng ganito pag walang phototop kasi magagasgasan yan. So kakamayin nyo na lang. Diba? Ganyan na lang. Tapos tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo rin ito isa. Yan. Siguraduhin nyo lang yung paglalagay nyo ng tape ay wala doon sa ating design. Kasi pag doon nyo nilagay, naku, baka magasgasan yung ating design. Lalo na't walang phototop. Pero pag may phototop, okay lang. So yun lang yung gagawin nyo dyan. Okay. Next natin. Tanggalin na natin yung pinaka. Yan. Yung pinaka plastic natin. Saka natin siya baba ng dahan-dahan. Ayan. Diba? Okay. So, ganun lang din naman. Ayan. So, next natin yung isa. 30 pieces lang din naman kasi ito eh, yung order natin. So, ang presyo ko dyan ay 35. So, may kasama ng plastic yan. So, papakita natin yung plastic mamaya. Same process lang din. Kuha tayo ng isa pa. So, lagyan na natin yun dyan. Ito. So, papantayin nyo lang. Ayan. So, gagawin natin dyan. Lagyan na natin kaagad ng ganyan. Para susunod, mamaya, mabilis na lang natin tanggalin. Okay. So, lagyan natin siya ulit ng tape. Para hindi gumalaw. Yan. Kailangan naka-tape yan para hindi gagalaw. Tanggalin natin to. Gupitin natin yan. Yan. Saka natin siya ilatag. Diba? So, tanggalin natin ulit. Yan. Tapos, so yung process. Yan. So, ganun lang guys. So, madali lang din naman yan. Okay? Pag walang phototop, huwag nyo na gamitan ng ganito, ng panghagod kasi magagasgasan yan. Matapos natin yan, syempre, ikakat na natin siya sa die cutter. Okay guys, so pagkatapos natin ilagay sa ating rep magnet sheet, ikakat naman natin siya. So, naikat ko na yung iba. So, ito nagiging itsura niyan pag nakat siya. Gamit tong die cutter natin. So, ganito na itsura niyan. Ayan. So, pagkatapos na ito, lalagay na natin siya sa plastic. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng ganito. Ayan. So, ganito magiging itsura niya na. Ayan. Ito. Diba? So, baliktaran yan. So, napakaganda. So, pagkat nito guys, gamit ka ng die cutter. Yung ginagamit natin sa, PVC ID. Yung PVC cards natin or doon sa ating calling card. Magkasing size din naman kasi yan eh. Yung ATM size. ID size, calling card size. Okay? So, ikakat natin yung ating nagtira talaga ako ng 5 piraso para sa pagkat para makita nyo rin kung paano. So, ilalagay nyo lang dyan. So, dito, sa paglagay nito, babawasan nyo na yung gilid nito. Dapat sakto lang. So, pag nilagay natin dyan, sisipatin nyo naman yan eh kung pantay ba doon sa ating lines. Kailangan walang white yung bawat gilid. Sisipatin nyo na lang.
saka nyo siya ikakat. So medyo matigas to guys, kailangan medyo persado. Ayan. Di ba? Sakto lang. Oh. Okay, sa ganun lang din naman yon, cut pa natin. So kailangan meron kayong die cutter o di naman kaya gunting. So nga pag gunting nga lang manual. So kailangan mo pang i-trim yung gilid or di naman box type talaga, yung walang round yung corner. So pwede naman yan. Sa akin kasi meron man akong die cutter, yun na lang gagamitin ko para mas mabilis, para mas maganda rin yung pagka-cut nya. Okay? Yan. Mura lang naman yung die cutter ngayon eh. Nasa ano na lang yan, 1,000 plus. Para mas mabilis yung pag-cut. Yan. So persado lang. Okay? Dalawa pa. Yan. Yung template natin guys, available yan. Canva template yan. Na-edit yan sa Canva. Ito, na-edit sa Canva ito. Pati rin itong ating tag. Yan. Yung nilalagay natin dito sa ating ito. So Canva template din yan. Ayan, oh. So pag nag-print ka, i-rotate mo na lang yung isa para pag tinupi mo, ganyan magiging itsura. Ayun, no? Diba? Sukat natin siya. Yan. Tapos yung isa pa. Para makita nyo kung paano yung nag-uumpisa pa lang. Yan. Diba? So pag na-cut, so yung plastic natin guys, ito yung size. Ayun, o. Check nyo na lang yung size. So pag nalagyan na natin siya sa plastic, lalagyan natin siya ng double-sided na ganito yung size. Pero depende sa inyo kung stapler. Pwede naman stapler na lang. Pag nilagay nyo dyan, i-punch nyo na lang stapler, pwede naman. Okay? Sa akin, ang nilagay ko ay double-sided tape. Ayun, kabilaan. Yan. Saka natin ilalagay itong pinakatakip na. So, si-center nyo lang kasi pag di naka-center, tabingi. Yan. Okay? So, ganun lang. Yan, no? Diba? Okay. So, napaganda ng ating rep magnet. Ayan. So, rep mag natin guys. Napaganda. Diba? Ayan, no? 35 pesos yung benta namin dito sa isa. Ayan. Ayun, no? Ganda.